So ayun, magandang araw sa lahat. Ang video na ito ay para kay Sir J. Joson. Sir, may diagram or video ka ng XM18 paano gumana exhaust fan niya kapag overheat ng incubator. So itong tanong na to, madali lang to. Para dun sa gumagamit ng XM18, kaparehas din lang to ng CL7819A. So sa XM18 muna tayo kasi yun yung tanong ni Sir. So focus lang muna tayo dun sa exhaust fan. So exhaust fan lang yung isasama ko sa diagram, kahit meron naman na siyang wiring diagram dito. So pag nabili natin yung thermostat, dun sa user manual niya meron naman siyang provided na diagram na ganito. So ayan, makikita nyo yung number 15 saka number 16. Diyan lang natin i-connect yung ating exhaust fan. So kung maliit ang incubator mo, hindi advisable na maglagay ng exhaust fan. So tamang air vent lang, tamang air hole lang, hindi mag-overheat ang iyong incubator. Saka tamang wattage lang ng heater, hindi mag-overheat yan. So kung mataas ang wattage mo tapos maliit yung incubator mo, may tendency talaga na mag-overheat yan. So sa malalaking incubator, kung gusto nyong maglagay din ng exhaust fan, so mas maganda yung wag yung sobrang laki kahit sa maliit. Kasi kung malaki ang exhaust fan nyo na ilalagay tapos maliit ang incubator nyo, isang andar lang nun, higup agad yung init sa loob ng incubator. So bagsak agad yung temperature sa loob. So ayan, yung exhaust naman natin, mostly sa mga nakikita ko na naglalagay ng exhaust, ganito ang ginagamit. Pero kung halimbawa maliit ang incubator mo, mas okay na gumamit ka ng mas maliit para isang andar niya, hindi niya agad hihigupin lahat ng init. So yan, dalawa lang naman ang wire ang ating exhaust fan, itong blower natin. Ito yung kalimitang nilalagay sa video, okay. At yung iba ginagamit na rin tong kahit ako gumagamit ako nito as a circulating fan sa incubator pag mga 100 capacity. So dalawa lang naman yung wire natin, tapos dalawa din lang yung pagko-connect na natin dito, number 15. So number 15 at saka number 16, yun, dalawa lang. Connect lang natin ito, isang wire lang dito sa 15, saka isang wire lang dito sa 16. So ganun lang kadali, kompleto na yung diagram mo. So gagana na ang iyong exhaust fan, pero kailangan natin ng settings muna. Kailangan natin makapag-input ng settings dun sa thermostat. So para magawa natin yon, ito yung kanyang parameter settings. So P1, P2, P3, P4, P5. So dun lang tayo sa P2 kasi dito over temperature value, the exhaust fan turns on to pull out excess heat. So dito sa P3, ang nakaset ay yan, upper limit. So upper limit heat control, the main heater turns off when reaching this target. So once na ito, kasi factory settings to, nakikita nito, itong value na to is factory settings. Ngayon kung ang temperature na isinet mo sa incubator mo is 37.8, once na nag 37.8 sa loob ng incubator mo, mamamatay si primary heater natin. Kung meron ka mga auxiliary o secondary heater, ibang settings pa yon. So pagpalagay natin isa lang yung heater mo, once na na-meet niya yung 37.8, mamamatay na yung primary heater natin. So pagpalagay natin nag-overheat, kung ano yung inilagay mo dito na setting, for example 37.8, tapos umabot siya ng dito sa P2 natin, umabot pa siya ng 38.4 o mas mataas pa. Once na nag-kick siya ng halimbawa nilagay mo dito is 38, once na nag-kick yung ating temperature, yung thermostat natin sa 38, na reading niya 38 yung temperature sa loob, aandar automatic yung ating exhaust fan kasi nga sinet natin siya, yung over temperature is 38. So
depende na sa settings mo kung ano yung ilalagay mo dito na value. So dito, ito yung factory settings niya. Once na meet niya yung 38, aandar na yung ating exhaust fan. So tapos sa settings naman, para ma-access natin yung parameters, ito, setup over temperature. So ito makikita nyo dun sa makikita nyo naman to dun sa user manual. Pagkabili nyo naman ng ganun thermostat is may kasama naman na user manual. So ayan, press lang natin ang arrow up, arrow down, sabayan. Tapos lalabas na dyan yung P1, P2, P3. Tapos okay ng okay. Halimbawa, pag na long press mo na yung arrow down saka arrow up, so ang lalabas muna dyan is P1. So hindi naman natin kailangan yung P1. So mag-o-okay kagad P2. Tapos enter. Makikita nyo yung enter dun sa harap ng ating thermostat para mapasok nyo yung P2. And then ikaw na ang bahala na maglagay ng value dun sa settings nya. Kung halimbawa gusto mo siyang umandar ng 38.2, so ilagay mo siya ng 38.2. So ayun lang, ganun lang kasimple. Maraming salamat.